Holiday. So karamihan sa mga kumpanya dito walang pasok ng mga empleyado. Karamihan naman may pasok din like me because I am working in hospitality industry. Hindi nagsasara ang aming kumpanya kahit may bagyo, snowstorm, holiday and so on. Yan. So trabaho pa rin tayo. Kasi dito may mga ibang kumpanya na hindi nag-o-open during holidays. Na kasi pwede naman talagang mag-close. Like yung mga bangko, yung mga school, library, mall, and so on. Pero kapag nagkatrabaho ka sa mga like 24/7 ng operation, like yung sa mga hotel dito sa Toronto, Canada, may pasok pa rin yan. Mga hospitals, ayan, may pasok pa rin yan. Yeah, so ngayon pumasok tayo. May nagtanong tayo na subscriber, magkano raw ba ang rate kapag pumasok ka during holiday? Ba, magandang tanong yan Sagutin natin sa abot ng ating makakaya. So dito kasi sa Canada, mayroong tinatawag na na time and a half during the holiday. Kunyari pumasok ka, parang ang sweldo mo isa't kalahating araw. Parang ganun ba? Tama ba yun? Time and a half. Paano ba time and a half? Parang 1.5 times the regular rate of pay per each hour. For each hour work. O, paano yan? Magbigay tayong example. Kunwari, ang rate mo is $17 per hour. Tapos, nagtrabaho ka during holiday. So, magiging time and a half yun. Bigyan natin ng example. So, yung 17 per hour mo na yan, pag nag-work ka during holiday, ang magiging sweldo mo na is $25.50 per hour. Di ba ang ganda? Yun yung tinatawag na time and a half. O, magbigay pa tayo isang example. Kunwari, nagtrabaho ka ngayong araw ng 6 hours. Tapos ang rate mo is, let's say $15 para madali nang kumpitin. Yan. So, 6 hours times yung rate mo na $15 per hour, ang magiging sagot natin dyan is $90. Ngayon, i-multiply natin yan sa time and a half or 1.5. So ang magiging sweldo mo ngayon for 6 hours na pinagtrabaho mo, kunwari pumasok ka ngayon 6 hours na nagtrabaho, is $135. Can you imagine, no? Ganun kaganda rito kapag holiday. Time and a half ang bayad. Kunwari, nagtrabaho 6 hours, tapos $15 ang rate mo per hour. Diba? Supposedly, ang sweldo mo lang on that day is $90. Ngayon, mumultiply mo yan sa time and a half. So, dahil pumasok ka ngayong holiday, ang magiging sweldo mo, instead na $90, ay magiging $135 for 6 hours of work. Diba? Ang ganda pagka holiday. Ngayon, may nagtanong, Sir, kayo magkano ang sinweldo nyo ngayon? Kasi, diba, maganda-ganda na ang rate nyo. O, ito ang rate ko dito sa aking full-time. I work in hospitality industry. One of the most expensive hotel dito sa Toronto, Canada. 5 stars siya. So ang rate namin dito is almost $26 per hour. So may tip din kami, may pagkain kami, hindi na kami nagbabaon, may uniform and so on. So sabi ni ate, magkano raw ang naging adjustment kapag pumasok ako ngayon sa trabaho tapos holiday pa? Time and a half ba kami? So ang sagot ko, hindi kami bayad. Yun yung patakaran sa aming company. Hindi kami binabayaran ng extra during holiday kahit pumasok ka. Totoo yun. Ba, may pa kami magtaas ng kilay sa inyo. Pero pinapalitan sa amin ng araw. Bibigyan ka ng extra day off tapos bayad. O, di ba? Maganda rin yun. Parang may extra pahinga ka. Kunyari, ang day off mo lang is Sabado, Linggo.
pwede kang dadagdagan lang ng isang araw na off. Kunyari, Saturday, Sunday, Monday. O, may extra off ka. Tapos yung extra off mo na yun, bayad yun. Yun yung kapalit ng holiday na kinuha sa'yo, na pinasukan mo. Di ba? Ang ganda. At least may extra time ka sa pamilya mo. Nakagala kayo. Tapos, may sweldo pa. Di ba? So, yun. So, dito sa Canada, it's a family day. So, anong masasabi natin? Enjoy your time with your family. Yun lang naman mahalaga dito eh. Hindi naman mahalaga yung gumastos kayo ng mahal sa mga mamahaling restaurant para kumain ng buong pamilya. Ang mahalaga lang naman dito, magkakasama kayo, healthy, walang mga sakit. Kahit simpleng pagkain lang yan, walang problema. Mahalaga, dito sa Canada, and even sa Pilipinas, spend time with your family, with your kids. Kahit simpleng laruan lang yan, spend time with them. Kasi naman ang mahalaga eh. Hindi naman laging pera lang ang labanan, di ba? Kasi yung mga bata, maaalala nila yan na, uy, yung daddy namin nakikipaglaro sa amin nung maliit pa kami, yung mami namin. So yun ang mahalaga. Spend time with your family. For me, that's the real meaning. Yan yung tunay na kahulugan ng family day. Basta magkakasama ang buong pamilya. Kung malayo ka naman sa pamilya mo, tawagan mo yung pamilya mo. Tawag mo sa Pilipinas. Di ba? Meron namang messenger. Kung wala ka pa rin load, punta ka sa Subway. May free naman na internet dito sa Subway. Walang dahilan para hindi mo maipagdiwang yung family day. Saang panig ka man ng mundo. Kung wala ka namang pamilya dito, sa yung mga katrabaho mo. Kanina nga nag-briefing kami. Sabi ng aming manager, sabi niya, I spent most of the time with you guys here. So kayo ang pamilya ko dito. Di ba? Ang ganda nun. So, it's a family day as well while working. Kasi mga katrabaho natin, sila na rin yung ating kapamilya dito sa Canada. So, yun lang. Kasi nga dito, dapat meron kang kapamilya. Kahit hindi mo sariling kadugo. Kapamilya sa trabaho, kapamilya sa ibang pamilya. Diba? Yun lang. Sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe to our channel, Sir Alfred TV. Palakihan ng papalaki ang ating channel. Tapos yung ating lumalagong Facebook page, Teacher's Notebook. Naku, malapit na siya mag 20,000 followers. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At sa mga hindi pa nakakilala, pakilala tayo. My name is Alfred of Sir Alfred TV. Yung mga content po natin na ginagawa is all about our life, work. Dito sa Canada, anything and everything under the sun. Basta rito, sa Toronto, Canada. So, kung meron lang kayong comment, reaction, comment lang kayo sa ating comment section. And always remember, be a blessing to other people. Mabuhay ang Pilipino saan mang panig ng mundo. Shout out sa mga taga-Gapan, Nueva Ecija, sa ating mga kamag-anak dyan, kila Ate Nene, kila Ate Ria, kila Nanay, kila Tate, kila Allen, at sa ating mga kaibigan sa Antipolo City, sa ating kapatid na nagtuturo din doon sa Antipolo City. Mabuhay. Sa ating mga followers and supporters sa US, UK, mabuhay po tayo. And always support our channel. Yun lang, mabuhay at laging panalangin natin na mayroon tayong malusog na katawan dahil ang ating health is our wealth. Have a great day.